ba? So mas maganda po talaga na ibalik po itong ROTC. Panawagan natin dyan mga kababayan sa sa DepEd. Tama ba DepEd? Oh. So right, so ito pagpatuloy natin, panoorin natin. Pa namin ng aking producer na noong panahon namin 80s, pag may labanan sa iba't ibang eskwelahan, pag private ka, nangangatog ka or may worry ka na pagkatapat mo ay public school dahil napakagagaling. At yun ang paano po, and that was during your father's time. So paano po, ano ang marching orders nyo, habilin nyo kay Secretary Angara na itaas natin yung kalidad ng edukasyon ka para kasi lately nahuhuli tayo. Marami tayo ginagawa. Unang-una, classroom. Siyempre mo 160,000 ang kulang natin na classroom. Ano nangyari yun? Basta't pinabayaan na lang. Meron mga classroom kami nakikita, Marcos type pa. Tinanong mga 1970. Correct. Dapat yung mga classroom na yun. Yung mga classroom na daw yan, sabi ni PBBM, 1970, ibig sabihin, panahon pa ng kanyang tatayan mga kababayan na kung saan hanggang ngayon po ay napakikinabangan ng mga estudyante. Di ba? Tingnan nyo mga kababayan, marami pong bumabati ko sa ating Pangulo, pero tingnan nyo po nangyayari mga kababayan. Yung mga dinadaanan natin, mga hospital na pinupuntahan natin, mga kalsada ng mga dinadaanan, mga tulay ng mga tinatawiran natin, di ba? Pinapakinabangan ninyo yan, lalo-lalo na itong mga kritiko na walang magawa kundi mambatikos na mambatikos, bangag, adik, wala daw nagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos at kung ano-ano pang patutsada na sinasabi sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nako, mga kababayan, kaya salamat po sa lahat po ng mga viewers natin na nandito, Ma'am Norma. At sa lahat po, dapat po i-share natin yung live natin, video natin, nang sa ganun. Mas marami pa po ang makapanood, i-boost natin ng i-boost to. Lalong-lalo na yung mga nagawa ng ating mahal na Pangulo, ipakita natin sa kanila na mali pala yung pinapakalat ng mga kapik news na yan sa mga taong bayan na kanilang na bibilog ang ulo. So dapat magtulungan tayo at para naman po ito sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. So pakinggan natin. 20-30 years lamang ang lifetime, dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Inabayaan talaga ang education. That's what happened. There was no effort to help the education. Kaya yung mga grade, yung mga rating natin, especially STEM subjects, pababa ng pababa. Also, hindi marunong magbasa. When I first became governor, pinag-inspeksyon ako sa eskwela. Ang ginagawa ng teacher, kung ano-ano binibenta sa estudyante. Tinanong ko, alam mo, ako, para sa akin, hero ang mga teacher. So, tinanong ko sa kanila, bakit ganyan? Bakit imbis na nagtuturo ka? Sabi niya, may pamilya din ako yung sweldo ko hindi pa dumating. So, my first act as congressman of the 2nd District of Ilocos Norte was to create teachers cooperatives for every town. Galit? Parang savings and loan. Para hindi ka mag 5-6, malulubog ka sa utang. Kahit pa paano meron nagsusuporta sa'yo. So, that's the key. I found that that's the key. Support the teachers. Just support the teachers. Basta you support the teachers. Galing so, ni BBM, one of the things that we did, binawasan natin ang kanilang administrative duties. Then we hired many more teachers. And then we have put in place a program for the retraining, re-education of our teachers. Kasi maraming bagong nangyayari. So maraming bagong teknolohiya that they have to learn about. So support the teachers. That's number one. We have entered into a program to rebuild and to build more school buildings. Ginawa na namin PPP. Kasi kung gobyerno lang ang gagawa, makaunti lang ang magagawa natin. But again, in fairness to the private sector, very cooperative sila. Naglalabas talaga sila ng pera. Very willing sila na tumulong. There's another problem. May performance audit at the end of the year para sa mga teacher. So pag sinasabi, kalahati ng klase mo, bagsak, mahina kang teacher. Bababa yung performance audit mo. Kung 90% ang pinasa mo, magaling na teacher ito. So kahit